pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Baguo. Radyo Pilipinas, 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kalilitingin. Naimbag abigat, good morning at magandang umaga mga kaagham at Happy Women's Month pa rin po sa ating mga kababaihan dyan. Narito muli tayo sa ating programang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kadagiti Umili 2025 at muli tayong maghahatid ng mga balitang may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon na isinusulong ng DOST Region 1. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil tayo po ay live na napapanood sa official Facebook page ng DOST Region 1, DZAG Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan rin po tayo sa kanilang radio station. Ako po si Carla Joyce Kahala, ang inyong makakasama sa pagpapalaganap ng siyensya, teknolohiya at inobasyon kasama ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo na si Miss Antoniette Lingsit. Magandang umaga po, Ma'am Antoniette. Magandang umaga at maraming salamat po, Ma'am Carla. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga partners sa DOST. Binabati ko rin po ang aming acting station manager, Ms. Charity Frianeza, at mga technical staff ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood po tayo ng live sa official FB page ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo at patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, kaya manatili kayong nakatutok mga kaagham para inyong masagutan ang ating trivia question of the day kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Ma'am Carla. Thank you so much, Ma'am Antoniette. Ayan po, magandang umaga po ulit mga kaagham at magandang umaga ulit po, Ma'am Antoniette. And shout out po sa kanilang station manager, Ma'am Charity Frianeza. At bago po tayo dumako sa ating diskusyon ngayong umaga, ay atin munang sariwain ang mga ganap sa DOST Region 1 noong nagdaang linggo. Ating panoorin ang DOST Region 1 Siglat News. DOST Region 1, pinahusay ang serbisyo ng Thunder Auto Care sa La Union. Nagkaisa ang DOST Region 1 sa pakikipagtulungan ng DOST La Union at ang Thunder Auto Care and Parts sa San Fernando, La Union para i-upgrade ang kanilang auto repair shop gamit ang Small Enterprise Technology Upgrading Program. Maglalaan ng 1.3 milyon para sa mga bagong tulad ng computer engine scanner, car lift, 3D wheels alignment system, tire changer, wheel balancer. Ang kasunduang ito na pinagtibay sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement na nagpapakita ng patuloy na suporta ng DOST sa MSMEs. Layunin ng programa na mapahusay ang kakayahan at produktibidad ng mga negosyo sa pamamagitan ng modernisasyon ng teknolohiya alisunod sa mas malawak na misyon ng DOST na palakasin ang ekonomiya ng rehiyon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Claret Naguulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you.
Lawag City pasok sa Waste to Energy Innovation sa tulong ng DOST Region 1. Ang Department of Science and Technology Region 1 at ang pamahalang lungsod ng Lawag ay nakipagtulungan upang mapabuti ang pamamahala ng basura sa lungsod gamit ang renewable energy. Lulunsad nila ang isang proyekto na gumagamit ng pyrolysis technology para ma-convert ang non-biodegradable waste sa kapaki-pakinabang na byproduct. Maglalaan ang DOST Region 1 ng 3.8 million para sa isang hybrid solar power system. Samantalang ang lungsod ay mamumuhunan ng 44,998,300 pesos sa pyrolysis technology panels para sa sustainable na operasyon. Pakikipag-ugnayan ay naisakatuparan sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng dalawang panig at nasaksihan mismo ni Engineer Sancho A. Maborang, Undersecretary for Regional Operations ng DOST. Ayon kay Dr. Teresita A. Tabaog, ang proyektong ito ay bahagi ng mas malaking plano upang gawing modelo ng sustainable development ang Lawag. Ipinahayag din niya na ang National Science, Technology and Innovation Week 2025 ay gaganapin sa Lawag City. Pinasalamatan naman ni Mayor Keyon ang DOST Region 1 at binanggit ang potensyal ng smart transportation technology sa pagpapabuti ng urban mobility, lalo na sa pagbubukas ng SM Lawag. Bukod sa pinansyal na suporta, ang DOST Region 1 ay magbibigay din ng monitoring, training at technical evaluation para sa maayos na pagpapatupad ng proyekto. Bisitahin na rin ang kanilang team kasama si Undersecretary Sancho Maborang ang itatayuan ng pyrolysis technology at solar panels. Ang pagtutulungan na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Lawag City sa sustainable development at maaring magsisilbing inspirasyon para sa ibang mga lokal na pamahalaan. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Sheena Hana Pulido, nag-uulat, 2-1 Siglat, 1 DOST for you. DOST Region 1, itinampok ang agham at teknolohiya sa Grand People's Parade ng City of San Fernando, La Union. Nuhay ng DOST Region 1 ang Grand People's Parade sa lungsod ng San Fernando, La Union sa pamamagitan ng isang float na nagpapakita ng inobasyon at teknolohiya. Kasama ang mga mascot na sina Siglat at Solido, nagbigay ito ng kasiyahan sa mga bata at pamilya. Itinampok din sa parada ang nalalapit na National Science and Technology Week 2025 na gaganapin sa Nobyembre. Ang mga mascot na sina Siglat at Solido ay sumasalamin sa misyon ng DOST Region 1 na itaguyod ang agham, teknolohiya at inobasyon. Ang pangalang Siglat ay nagmula sa salitang Ilocano na siglat na nangangahulugang mabilis o masigla na sumisimbolo sa teknolohikal na pag-unlad sa rehiyon. Samantala, si Solido ay kumakatawan sa lakas at katatagan na nagpapakita ng pagtutok ng ahensya sa kahandaan sa sakuna. Bagamat maraming kahangahangang float ang lumahok sa parada, namupod tangi ang DOST float dahil sa pagsasanib ng edukasyon at taliwan. Ang matagumpay na presentasyong ito ay hindi lamang nakakuha ng atensyon ng madla, kundi nagpatindi rin ng pananabik para sa NSTW 2025 na magpapakita ng mas maraming inobasyon at programang pang-agham para sa publiko. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Mary Camille M. Luna, nag-uulat, 2-1 Siglat, 1 DOST for you. Patuloy na pagsulong ng papel ng kabayan sa agham at teknolohiya, pinangunahan ng DOST Region 1 at City of San Fernando, La Union. Binigyang diin ni DOST Region 1 Director Dr. Teresita A. Tabaog ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapatupad ng Smart and Sustainable Communities Program sa ginanap na Women in STEM Summit sa City of San Fernando, La Union, kung saan binigyang halaga niya ang pagiging inklusibo, makabago at aktibong pagkikilahok ng mamamayan sa pagbuo ng matatag at maunlad na komunidad. Pinuri rin niya ang lungsod ng San Fernando sa pangunguna nito sa SSCP sa Region 1 na may malinaw na roadmap tungo sa pagiging isang matalinong lungsod. Binigyang diin niya ang kahalaga ng sama-samang pagkilos upang maisikatparan ito, lalo ng integrasyon ng smart governance, ekonomiya, kapaligiran, kabuhayan at transportasyon. Higit pa rito, hinimok niya ang kababaihan na maging aktibong kalahok sa larangan ng STEM, pangunahan ng mga inisyatibong pangkomunidad at itaguyod ang mga inklusibong pulisiya upang mapabilis ang pagunlad ng bayan. Nagkaroon din ng panel discussions na tinalakay ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa kababaihan sa STEM, mga hamon sa gender inclusivity at hakbang upang mahikayat ang mas maraming kababaihan na pumasok sa agham at teknolohiya. Kabilang sa mga lumahok sa diskusyon, si Engineer Janine C. Abuan mula sa DOST 1, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Education San Fernando City at Commission on Higher Education. Samantala, sa mentorship session, nagbahagi ng kanilang karanasan at kaalaman si Ms. Gena C. Rosario, Ms. Annalise Rosales at Engineer Dana Benaez mula naman sa DOST 1. Pati na rin ang isang kinatawan mula sa Philippine Science High School Ilocos Region Campus upang gabayan at
Sa na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bugas sa bagong Pilipinas, nimok ni Dr. Tabaong pambaihan na maging tagapagpatuyod ng mataling inosyon at inklusibong pagbabago. Anya, ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa agham at media ay susi sa isang mas progresibo at inklusibong lipunan. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Ayan mga kagham, atin na naman pong nakita ang tuloy-tuloy na aksyon at pagbibigay serbisyo ng DOST1 para sa ating mga karehiyon. At syempre, tinitiyak ng DOST1 na patuloy silang maghahatid ng kalidad na serbisyo gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Yes, tama yan, Ma'am Antoinette. Kaya naman, abangan po ang iba pa naming mga programa, proyekto at aktibidades sa mga susunod na linggo at buwan. Ayan po, so atin na pong puntahan ang ating diskusyon, Ma'am Antoinette. So ngayong buwan ng Marso pa rin nga ay ipinagdiriwang natin ang National Women's Month na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Kaya naman, inihahandog natin ang 2 episodes ng Teknopresensya sa mga kababaihang umangat sa kanilang mga larangan upang magsilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang ating itinampok noong last episode nga ay isang kababaihan or isang babaeng umangat sa DNA Science and Governance. At ngayong linggo naman ay itatampok natin sa ating episode ang isang babaeng umangat sa Disaster Preparedness and Disaster Risk Reduction Communication. Ang ating panauhin ay isang dedicated geoscience and disaster risk reduction communication specialist na may halos 2 dekadang karanasan sa katatagan laban sa sakuna at komunikasyon sa panganib. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbing Senior Science Research Specialist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS, kung saan pinamumunuan niya ang Disaster Risk Reduction Communication Section sa ilalim ng Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division. Kabilang sa kanyang mga kadalubhasaan ang pamamahala ng kaalaman, komunikasyong pang-agham at mga kampanyang pampublikong kamalayan tungkol sa lindol, pagsabog ng bulkan at tsunami. Bukod sa kanyang tungkulin sa PHIVOLCS, siya ay isang part-time na special lecturer sa Adamson University's College of Engineering. Siya ay may master's degree sa Development Communication, minor in Environmental Science sa University of the Philippines, Los Baños, at nakapagtapos ng 25 units toward an MS in Environmental Science sa UP Diliman. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Geology sa UP Diliman at naging lisensyadong geologist noong 2005. Dala ang kanyang matibay na karanasan sa pananaliksik sa DRR, pakikilahok sa publiko at pagpapatibay ng kakayahan patuloy na isinusulong ng ating panauhin ang paghahanda at katatagan sa sakuna sa Pilipinas. Kaya sa ating mga nakaabang na mga kaagham, tara at sabay-sabay tayong tumutok at makinig kay Miss Charmaine Villamil from DOST PHIVOLCS. Magandang umaga po, Ma'am Charmaine. Magandang umaga, Miss Carla. Magandang umaga, Miss Antoinette. At sa ating mga viewers, listeners over the radio and ating Facebook Live. Ayun, maraming salamat po. Alam po namin na super busy kayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon para sa aming episode po this week, Ma'am Charmaine. So, atin na pong umpisahan. So, Ma'am Charmaine, maaari niyo po ba kaming bigyan ng overview about disaster preparedness at kung paano niyo po ito kino-communicate? I believe may presentation po kayo, Ma'am Charmaine. Correct, Carla. Yan. Actually, pinaghandaan ko to eh. Kasi, Wow. mas maganda kung, since we're talking about communication and how it can be applied in DRR, magandang may visual aid tayo or visual story tayo para mas maintindihan ng ating mga
followers and listeners. Okay? Ayan. Thank you so much po. The floor is yours na. Alright. Thank you, Miss Carla. Kita na po ba ang aking presentation? Yes po, ma'am. Okay. So, thank you, Miss Carla and Miss Antoinette, and to DOST1 for inviting PVOX. Actually, gusto naming kunin yung opportunity na to, not just to promote the women's role in DRR, but to also teach our followers, our viewers, on what we can do when it comes to earthquake and tsunami preparedness at the community level. Okay? So, konting background lang, no? Ang Pilipinas ay tinatawag na or masasabi natin na seismically active country. We've heard about the country, the Philippines, being along the Pacific Ring of Fire, and it's not something good, no? Dahil dito nangyayari ang malalakas na lindol, dito nangyayari ang malalaking pagputok ng mga aktibong bulkan, kaya nandito na rin yung tsunami, no? Kaya dapat anytime, kahit anong oras, saan man tayo sa Pilipinas, lagi tayong handa. Kami sa PVOX, we are able to plot an average of 30 to 35 earthquakes a day. Napakarami po niyan, no? And hindi lahat ng lindol na yan ay naramdaman ng mga tao. Ang point ko po dito, although hindi natin naramdaman, nangyayari pa rin siya. At someday, no, may pagkakataon na yung mga lindol na to ay napakalakas na tayo ay makakaramdam na at minsan sa hindi magandang pagkakataon, nagkakaroon na ng masamang epekto. No? So sa isang buong taon, meron ng approximately 100 to 150 earthquakes ang nararamdaman naman. At sa loob ng 400 years, nagkaroon na ng approximately 100 destructive earthquakes. Ito yung mga lindol na nagdulot na ng disaster or resulted to disaster already. And since we're talking about Region 1, no, prone ito sa tsunami. So sa buong Pilipinas, nagkaroon na tayo ng more than 40 confirmed tsunami events. Sa slide na to, makikita nyo yung unang mapa sa inyong kaliwa, yung mga earthquake generators or mga posibleng panggalingan ng lindol sa ating bansa. Yung mga kulay pula, yan yung mga active faults. Karamihan sa kanila or karaniwan ito ay matatagpuan sa lupa, not necessarily on the surface but way below the ground. Sa dagat naman, andyan yung trenches. No? So, medyo mag-zoom in tayo sa Region 1. Sa ating rayon, andyan yung ilang bahagi ng Philippine Fault. And then, offshore sa dagat, andyan yung Manila Trench. No? Yung mapa naman sa kanan, pinapakita dito, or emphasis dito, yung na lahat ng coastal area ng Pilipinas ay prone to tsunami. Nagbabago na lang yan, depende sa kung saan ito galing. No? Yung mga pulang coastlines, ito yung mga maaring maapektuhan ng lindol o ng tsunami ng magagaling locally, no? Locally generated mula sa Philippine Trench at saka sa East Luzon Trough, and also tsunamis coming from other countries or what we call distant tsunami. Sa kaliwang bahagi naman ng Pilipinas, yung mga kulay purple, ito yung mga coastlines na maaring maapektuhan ng tsunami na locally generated, no? Like the Manila Trench, which I mentioned offshore of Region 1. Andyan din yung Negros Trench, Sulu, and Cotabato Trenches. And in the middle portion, no, sa Visayas region, mga island provinces natin, prone naman sila to tsunamis generated by movement of faults, offshore faults, and also landslides underneath the water. So, in short, ang Pilipinas ay maaaring maapektuhan ng lindol mula sa paggalaw ng mga active faults and trenches.
Pag trench na ang gumalaw o gumalaw na yung offshore faults, tayo ay maapektuhan naman ng tsunami. Okay. So, gusto ko sanang maintindihan natin kung ano ba yung iba't ibang panganib, no? Hindi lang maintindihan pero ma-imagine natin kung ano yung iba't ibang panganib ng lindol. Because this will help us prepare for them, no? Ang lindol ay merong at least 5 direct hazards. So, ito yung pagkakaroon ng bitak sa lupa, pagyanig ng lupa, paglambot ng lupa, which is liquefaction, pagguho ng lupa or landslide, at yung tsunami, no? Yung paglaki ng tubig sa dagat. Okay. And indirect hazard of earthquake is the fire, no? Due to outbreak of fire, pwede ring magkaroon ng malawakang epekto yung lindol. So, magandang maintindihan natin yung dynamics ng mga hazards na to, no? Paano siya nangyayari. Okay. Unat sa lahat, like what I mentioned a while ago, ang movement ng fault, active faults and trenches, they're causing the earthquake, no? So, nauuna muna yung paggalaw ng fault. Kapag ang fault ay gumalaw na sa sobrang lakas ng paggalaw ng fault, pwedeng yung bitak nito ay makarating sa ibabaw ng lupa. Okay? So yun na yung tinatawag natin na surface faulting or ground rupture. Nagkakaroon ng bitak, usually linear fissure yan or feature on the ground, no? That we see after a strong earthquake. And ito ay ebidensya na gumalaw yung fault sa lugar na yon, no? May surface evidence siya. Ngayon, pag nagkaroon ng malakas na lindol, automatically or instantaneously, mararamdaman natin yung malakas na pagyanig ng lupa. Felt by people indoors, sa loob ng building, felt by people outdoors. It could have different effects. Non-structure effect, yung mga gamit natin sa loob ng bahay, pwedeng matumba, mahulog. And worst, yung mga buildings pwedeng ma-damage and mag-collapse. No? So strong ground shaking could cause building damages. And in areas that are low-lying, water-saturated, malapit sa ilog, sa dagat, yung lupa doon mag-aastang parang tubig katulad sa isang kumunoy or quicksand. So ang tawag natin dito ay liquefaction. At yun yung nakita namin after the 1990 earthquake in Luzon, sa Dagupan, Pangasinan, and in many other areas in Region 1, no? Because of having soft sediments dyan. Most of the areas in Region 1 have soft sediments, kaya nag-liquefy sila. And let's go to landslide. Strong ground shaking in mountainous areas can lead to landslide, no? Or yung downslope movement of rocks or debris na kapag may mga nakatira doon, maaring maapektuhan immediately, at yung mga kalsada maaring hindi na madaanan agad because of the debris blocking the roads and other highways. Strong ground shaking also, especially in urban areas, can lead to fire outbreaks, no? So nangyari yan sa ibang bansa kung saan yung nagkaroon ng explosion of LPG tanks, nagkaroon ng snapping of cables that lead to fire outbreaks. And then lastly, makikita nyo sa arrow that strong ground shaking and surface faulting, specifically under the sea, sa seafloor, can lead to the generation of tsunami. So isa pa yung hazard sa Region 1 na dapat nating paghandaan. Okay. It's really important for us to imagine what happens during a strong earthquake, no? Hindi man natin naranasan sa buong buhay natin. What we have videos, we have photos of the impacts of strong earthquakes in other countries. At sana gamitin natin yon para ma-imagine natin kung ano yung magiging epekto sa atin, no? So when there is strong ground shaking,
it would be difficult for people to stand and even move. Makikita nyo sa video na ito, sa isang convenience store, may dalawang mama na biglang naggulat. At nakita natin lahat ng gamit sa paligid ay gumalaw, no? Bukod doon, nahirapan silang tumayo, tumakbo palabas ng building ng kwarto. So, strong ground shaking can cause fear and it could also make people panic. Aside from this, ang isang malakas na lindol can also cause toppling of objects around you. Hanging objects could also fall, no? And if this happens, yan, tignan niyo po sa video na to, may tao doon, no, sa baba, muntik na siyang madaganan ng cabinet. Kung nagkataon na may malalaglag o mahuhulog sa atin, we could be injured, no? Masusugatan tayo ay mapapahama. And yung mga daanan natin, maaring mabarahan na or maharangan na ng mga falling objects na to. And it will be hard for us to evacuate the building. Okay, so tingnan nyo, look around you. Where you are right now, tingnan nyo kung ano yung mga bagay-bagay na maaring mahulog at matumba sa inyo. No? And then lastly, yung mga luma at mga gusali na mali or hindi tama ang pagkakagawa could collapse instantly during an earthquake. No? So makikita nyo dito sa video na to, yung actual collapse of a building in Nepal noong 2015. There was a strong earthquake in 2015. No? So, collapse of buildings could cause injuries. Worst case, it could cause fatalities or deaths, or it could kill people. And pag wala na yung building, wala na yung tahanan natin, merong displacement, no? Mawawalan tayo ng matitirahan. Okay? So, how do we prepare for earthquakes? Nakita na natin sa mga slides kung paano ba tayo naaapektuhan ng isang malakas na lindol. Tingnan natin ngayon kung paano naman natin ito paghahandaan. No? Tatlong bagay, no? 3 important things. Una dyan, know your hazards. In the different parts of the country, iba't iba ang hazards natin. No? Ikaw ba ay nakatira sa tabing dagat? Pag ganun, iba ang hazard mo dun sa mga nakatira sa malapit sa bundok. Ikaw ba ay nasa rural area? Iba rin yung hazard mo kapag nasa urban area ka. So it's important that you have site-specific hazard assessment. Aside from this, especially for earthquake, importante yung ensuring structural integrity of buildings. Yan ang pinakamahalaga at pinakaunang paraan para maging ligtas tayo sa lindol, no? Safe yung building kung saan tayo maabutan ng lindol. And then lastly, kapag nangyari ng lindol, no, proper response is also important, or preparing how to respond is also important. So we have tips for you on what to do before, during, and after an earthquake. Okay. Yung una, know your hazard. Ang DOST PHIVOLCS po ay nag-develop ng online platform. We call it Hazard Hunter PH. Kasama dito ang DOST Pag-asa, ang DNR-MGB, and NAMRIA sa pag-develop ng platform na ito. So, kung meron kayong internet connection, try to look for Hazard Hunter PH or go to this website. And ito ay makakatulong sa inyo for hazard assessment in your locality. Hindi nyo na kailangang hanapin pa isa-isa yung hazard maps na na-develop ng PHIVOLCS, or hindi nyo kailangan pumunta pa ng Pag-asa, ng MGB, no? Para i-compile yung mga maps that are available and assess what are the hazards in your areas. Through this platform, you can do that, not only for earthquakes, but also for volcanic hazards, and good news, hydromet hazards. Nandiyan na rin po yan sa platform na yan.
since we've worked with MGB and Pag-asa. Okay, so just to demonstrate how this web app is used, pumunta po ako sa website, tapos meron po doon landing page, pwede niyo pong i-type doon yung address ninyo, ng bahay niyo, ng school ninyo, or ng opisina ninyo, and then maglalabas ng mapa. Pag nakita niyo na yung lugar ninyo sa mapa, i-double click niyo lang yan, and bibigyan lang kayo like 1 to 3 seconds, mag-run lang siya to gather yung info sa database. Depende yan sa internet connection, of course. And then, to your right, makikita nyo dyan yung assessment na niya. So, na-summarize na niya kung ano yung hazard sa lugar ninyo. Specifically, dito sa example ko dito, I chose DOST Region 1. No? Clinic ko yung opisina ng DOST 1, tapos lumabas yung assessment. No? Makikita nyo dyan, yung nearest active fault is approximately 16.4 kilometers. No, aerial distance po ito, no? Hindi po yung kalsadang dinadaanan. Distance, aerial distance, straight line to the trace of the fault, active fault. So, since 16.4 kilometers away, safe ito sa ground rupture hazard, pero prone pa rin sa ground shaking. We're still gathering data for landslide. When it comes to liquefaction naman, susceptible ang opisina ng DOST, and then tsunami is prone. It could be affected by 6-meter high tsunami. O yan, mga colleague natin sa DST1, please prepare for a 6-meter high tsunami. Now, when it comes to volcanic hazard assessment, shown here, it gives you a distance of how far is your location from the nearest active volcano. Meron din po dyan yung potentially active volcano. So in this case, Pinatubo ang pinakamalapit, and yung na-active fault ay active volcano. Potentially active volcano naman yung Negron volcano. And then Lahar, safe. Ashfall, it's prone to ashfall dahil ang abo naman, depende yan sa ihip ng hangin, direction niya kung towards the north. From Pinatubo, pwedeng makarating yung abo papunta sa Region 1. And then, yung nearest inactive volcano naman is a volcano in Santo Tomas. So, there's no volcanic threat for that. Now, if we scroll down, marami pa po yan sa baba. May hydromet hazard din po dyan. Okay. So, pag nalaman niyo na po yung hazards niyo sa lugar, then that's your basis for doing the planning. No? Specifically ho, sa active faults, importante itong bagay na ito. Nandyan na yung mga faults, hindi na natin yan mailalayo. Hindi na natin yan kayang takpan or hukayin para hindi gumalaw. Imposible po yun. We just have to live safely with them. No? So how can we do that? Especially for active faults, or especially to avoid the impacts of ground rupture hazards, ang kailangan gawin is to avoid construction of structures directly on top of the fault. Bakit avoid? Kasi there's no engineering intervention yet or design yet that can withstand the rupturing of the ground. No? Pag gumalaw yung fault, mag-rupture po yung lupa, and any structure directly on top of it could also be damaged instantly. No? So, kailangan pag tayong gumawa ng building, it should be more than 5 meters from both sides of the fault. So, tingnan niyo po yung larawan sa taas na yan, yung bahay na yan ay directly on top of the fault, no? Tapos, nung gumalaw, yung Aglubang River Fault noong 1994, nahati yung bahay niya. On the contrary, yung bahay sa baba ay hindi naapektuhan nung gumalaw yung North Bohol Fault noong 2013. No? Kasi ito ay 10 meters away from the trace of the fault. So, nailigtas siya. Although it was near the fault, it was safe because more than 5 meters na yung distance niya from the fault. Okay. Next, I'd like you to look at this picture.
tingnan nyo kung ano yung nakikita nyo, no? Tingnan yung maigi kung anong pinapakita dito. 2 years ago, nagkaroon ng malakas na earthquake sa Turkey. It was magnitude 7.8. Katulad po ito ng magnitude ng 1990 Luzon earthquake. 7.8 din po yan. Pero, hindi umabot sa 53,000 people ang namatay noon. Sa kanila, napakaraming namatay. Ang naitalang namatay in just a little over 1 month from the time of the earthquake. Bakit kaya? Isipin nyo, bakit kaya maraming namatay noon? Maniniwala ba kayo pag sinabi kong earthquakes do not kill people? No? Siguro, you may raise your hand or try to consider. Pag-isipan yung maigi. Nakakamatay ba ang lindol? Perhaps not. So, anong nakakamatay? Yung collapse ng mga building ang nakakamatay. Kung ang isang malakas na lindol ay nangyari sa isang lugar na wala namang nag-collapse na gusali, wala namang nasirang mga buildings or nalaglag ng mga kagamitan, then wala pong mapapahamak. No? Pero kung nangyari ang isang malakas na lindol, minsan pa nga ho, hindi pa malakas yon, pero meron ng mga nag-collapse na building, then disasters could happen. Okay? So, ano yung sagot dito? Structural integrity is key to saving lives. Ulitin ko ho, structural integrity is key to saving lives. Nasabi ko kanina, ang pinakamahalaga at pinakaunang paraan para maging ligtas sa lindol ay siguraduhin na matibay ang building natin. No? Magsisimula yan sa design. Design pa lang, dapat compliant na sa mga batas. Doon sa National Building Code of the Philippines, National Structural Code of the Philippines. Meron na po tayo yan. Importante lang po, sumunod tayo no, or mapasunod siya, mapatupad siya. Sa construction ng mga buildings, importante din yung paggamit ng quality materials. Quality construction materials. In short, hindi tinipid yung mga materyales na ginawa sa pagpapatayo ng building. Kasi isa lang dyan ang natipid, nabawasan, na bago from the design to the actual construction. Then, meron na pong epekto dun sa na-compromise na yung safety ng building, no? Lalo na pag nangyari ang isang malakas na lindol. And then lastly, proper construction practice is also important, no? Yung actual construction. Ang tanong dyan, sino ba yung nagko-construct ng building ninyo? Mga engineers ba? Mga mason ba? Ang importante, kung sino man, ay sila, experience at may alam po sila sa building construction. Para hindi na maulit yung nangyari sa Hyatt Hotel Baguio noong 1990. No? Makikita nyo sa larawan na to, yung pancake collapse ng building noong 1990. So, bukod po dun sa Hazard Hunter PH, ang TVOX po ay nag-develop ng app, both web app and mobile app. Ang tawag namin dito ay How Safe is My House. No? Ito ay app na kung saan malalaman ninyo yung safety and vulnerability ng inyong mga bahay when it comes to strong earthquakes. Applicable ito sa mga bahay 1 to 2 story high na gawa sa concrete hollow blocks. Meron itong 12 questions, non-technical questions. You don't have to be an engineer to answer those questions, no? Once you answer that, after you answer those 12 questions, it will give you a score, no? So 12 over 12 ba yan? If yes, then safe na safe yung building nyo for now. Pag medyo bumaba na sa 10, then it's high time for you to have your houses checked by professionals, specifically mga engineers or building officials ng local government ninyo. No? Hingi kayo ng tulong para ma-inspect yung building ninyo. Okay? So, third point is knowing what to do before, during, and after an earthquake. So, unahin natin yung before. Okay. Importante sa before is you are able to
already prepare whatever, your house, your yourself, your school, your workplace, bago pa dumating yung lindol, no? So, importante, you are informed, you are familiar, no? Know the building emergency alarms of your school, of your building, or your workplace. Importante din alam niyo yung mga emergency contact numbers ng mga opisina, like yung local disaster risk reduction management office, operation center na makakatulong sa inyo when you have an emergency situation, hospitals, BFP, PNP stations, dapat alam po natin yan, no? Fire extinguishers, makikita niyo dyan sa image yung may fire extinguishers sila. Ang tanong, hindi pa ba to expired or okay pa ba yung pressure nito such that when there's an emergency, magagamit niyo pa siya. So, i-inspect niyo rin po yan. And then, it's also important to identify safe and unsafe places within your immediate surrounding. No? So, maya-maya, pagkatapos ng ating webinar, ikot-ikot po kayo dyan sa lugar ninyo. Try to identify, safe ba to? Yes, kasi malawak yung daanan, walang obstruction. Safe kasi open space, pwedeng gawing evacuation area. Unsafe kasi ang daming obstruction, daming nakaharang. Unsafe kasi maraming nakasabit na maaring bumagsak sa atin. Okay? Safeguard your house and workplace. So you've seen photos, videos of what's happening during an earthquake. No? So importante that you strap heavy furniture to the walls and even your expensive appliances. Dapat hindi yan babagsak when there's strong shaking. No? Yung mga heavy objects, as much as possible, secure them, store them in the lowermost part of your shelves. And yung mga hanging objects, ano usually hanging? Yung lighting fixture, chandelier, yung mga decorations niyo, yung mga paintings, frames, you should secure them. Okay lang magkaroon naman ng ganyan, wag lang malaglag, no, mahulog sa inyo. And lastly, especially in the households, make it a practice to turn off your gas tanks when you're not using them. Kasi pwedeng magkaroon nga ng fire outbreaks, no? Prepare your go bag or a bag similar to this, no? Mga emergency supply kit niyo. Pagsama-samahin niyo yan sa isang bag na pwede niyong bit-bitin pag may emergency. You don't have to buy the entire thing as a whole kasi medyo baka mas mahal yan pag buo na yung binili nyo. Unti-unti nyo yung buuin yung bag. Kumuha kayo sa internet ng listahan na dapat yung ilagay, at least the essential items. I-modify nyo na lang yan, depende kung sino yung gagamit sa loob ng household. Kung may bata ba, may elderly, may buntes, yan. Yung mga needs nila, dapat kasama rin yan sa go bag. And once you prepare them, put or place them in a location na madali nyo lang mabitbit pag kailangan nyo nang mag-evacuate. Ang during kasi situational yan. In short, kung saan po kayo naabutan ng lindol. Kung kayo po ay naabutan ng lindol sa loob ng building na matibay naman, we do the duct cover and hold to protect ourselves from falling debris. Okay? So again, if you are inside a building that's structurally sound, you can stay there. You don't need to evacuate during the shaking, but find a place where you can take refuge from falling objects, like yung ilalim ng mesa. So, silip-silipin nyo yung ilalim ng mesa ninyo. Kasya pa ba kayo? Meron pa ba kayong tataguan dyan? Kung kayo naman ay naabutan sa labas, iwasan yung mga bagay-bagay na maaring bumagsak, like kable ng kuryente, buildings na may mga debris na nagsisilaglagan, mga puno, mga poste, no? So, go to open space. Kung kayo naman ay nasa mountainous areas, be aware of landslides, no? There could be landslides in your area and stay away as far as possible from steep or yung mga matatarik na slopes or dalisdis kasi pwedeng magkaroon ng landslide.
not just during the main earthquake, but yung mga strong aftershocks could also generate landslides. So hanggat meron pang malalakas na aftershocks, huwag munang lalapit sa mga mountainous areas na yan. Kapag naman kayo ay nasa kalsada, when you're driving, pull to the side of the road and stop. Do not attempt to cross bridges or overpasses kasi maaring biyak na pala sa gitna or nasira na pala, hindi nyo na rin madadaanan yan safely, no? So tabi muna kayo and try to assess the hazards in your immediate surrounding. Then, for during, since may mga coastal communities tayo dyan sa Region 1, importanteng alam natin, mas maganda kung memorize natin yung mga natural signs of local tsunami. Bakit? Kasi pag local tsunami, wala na po tayong sapat na oras para mag-antay pa ng NDRRMC text blast or yung mga tinatawag na emergency alerts and warning messages from the NDRRMC or from PHIVOLCS, no? Kasi masyado ng short ang lead time. We're talking about less than 20 minutes, less than 5 minutes. Andyan na yung alon. So, importante, alam natin yung tatlong senyales na yan. Una, kung kayo ay nasa tabing dagat at nakaramdam kayo ng malakas na pagyanig ng lupa, di na kayo makatayo, mahirap nang maglakad, then that's the first sign already. Pangalawa, napansin nyo na biglaan at agad-agad at kakaiba yung pag-atras ng tubig sa dagat, then that's another sign, no? Humibas, umurong, kumati, ng biglaan yung tubig. That's another sign. And then, pagpaparating na yung tsunami, may dala itong kakaibang tunog, no? May ugong daw. Sabi ng mga survivors na nakakwentuhan namin, no? Kakaiba yung tunog ng dagat noong time na yon, parang merong umuungol mula sa ilalim ng dagat, no? So, unusual sound dahil paparating na yung tsunami. Okay? So, kahit isa lang dyan ang naramdaman, nakita, or narinig, you should immediately move to higher grounds. Gaano kataas? 10 meters above or 10 meters high. Safe na po yan, or as far as you can from the shoreline, 2 kilometers away, mas maganda po yun. Okay, so tandaan nyo po yan. Para mas matandaan nyo, shake, drop, roar. Shake is the earthquake, drop is the sudden fall of the sea level, and then roar is the sound. Okay, shake, drop, roar. Move away from the shore. Yan, may rhyme pa. Okay, then after, if you need to evacuate, take the safest and fastest way out. So, mauna po yung safest. Safest way out, then kung may klima niyan, mas maganda. No? Importante, mapag-usapan ninyo, meron na kayong agreement kung or criteria kung kailan magko-call for evacuation. Kasi hindi naman po lahat ng lindol na mararanasan nyo sa lugar nyo, magpapa-evacuate na kayo. Kailangan nyo ma-determine ano ba yung lakas ng lindol na dapat mag-evacuate na kayo, no? We recommend at PHIVOLCS that you evacuate at intensity 6 and above. 6 is when it's hard for you to stand. 6 is when makikita nyo gumagalaw na yung tubig nyo sa mga baso ninyo or mga sisidlan ng tubig. 6 and above, maaring meron ng damages yung building. That's why we recommend intensity 6 and above, you can call for evacuation. No? Then also, immediately after, check your surroundings. Kung meron kayong mga trained personnel who can do firefighting, fire suppression, dapat yun yung una nilang tignan, no? Yung mga chemical spills, yung mga smoke that could lead to fire, check niyo po yan. And then also yung inspect water and electrical lines for defects bago pa po magpapasok ng building. Then, since may malakas na earthquake, it's also important to assess, no, the safety of the building, the structure and safety of the building, kung
pwede pa bang puntahan, balikan, pasukin. Yung mga engineers, pag nakita nila na hindi na safe, then wag na kayong bumalik. Kahit naiwan nyo po yung mga cellphones nyo, mga importanteng gamit nyo, wag nyo pong babalikan yan pag sinabi na hindi pa safe pumasok. Kasi mas mahalaga po yung buhay natin. Okay? And there are also different earthquake and tsunami preparedness activities in your communities that you can take part of. No? Hindi lang yung mga seminars, but also, natulad nito, kasi online tayo, no? But also yung mga activities like earthquake and tsunami evacuation drills, no? Last week, March 13, nagkaroon tayo ng first quarter nationwide simultaneous earthquake drill, no? Sa pangunguna ng NDRMC and yung mga regional DRM councils ninyo, nagsagawa ng mga drills and other simulation exercises. Hindi lang naman po yung evacuation ang tinitignan, pati po yung testing ng communication. It can also be part of preparedness, no? So makilahok po tayo dyan. So pinapakita po dito yung mga signage na pwede nating ilagay sa ating mga communities that could help people or inform people that that area is tsunami prone and where do we go to pag we need to evacuate, no? Important yung participation ng community, no? And other seminars and trainings na sinasagawa ng inyong local government units, importanteng mapunta nyo rin yan. Kasi para sa inyo naman po yan, no? And other advocacy campaigns, no? Especially specifically nung 2024, during the World Tsunami Awareness Day, or what we call WITAD, isinagawa po namin yung Tsunami Run, the first Tsunami Run in Mindanao. So it's an example of advocacy campaign, no? With the aim of increasing yung level ng awareness ng mga tao sa hazard ng tsunami and kung saan ba dapat pumupunta pag meron na pong napansin, may mga senyales na po ng tsunami na maaring mag-lead to the actual tsunami. Okay? And to end my presentation, I just would like to leave you, our audience, with the following key messages. Ang ating lugar, ang Pilipinas, ay nasa isang mapanganib na lugar. We are along the Pacific Ring of Fire. Kung paano tayo nabuo, yung tinatawag na tectonic setting natin, yun na yung dahilan kung bakit tayo prone to these geological hazards, yung volcanic eruptions, earthquakes, and tsunami. Yung mga to ay itinuturing na mga natural phenomena. They are naturally occurring, gawa ng kalikasan, dulot ng kalikasan, and we cannot stop them from happening. Ang bad news pa po dyan, kung hindi natin naiwasan yung panganib ng mga ito, or hindi natin nabawasan, hindi natin napaghandaan, pwede itong magdulot ng malawakang epekto sa ating komunidad. At yung epekto na yan can lead to disaster, no? Yun yung bad news. Ang good news naman is people can stop disasters from happening. We can practice disaster preparedness. We should know how to properly respond when there's an emergency. And yung mga ginagawa po namin sa FIVOX, sa DOST, yung different agencies ng DOST, can help you get science-based information, can help you acquire innovative products which will help you in decision making, not just for day-to-day living, no, but also in the long run, no, yung tinatawag natin na disaster resilience. So kahit anong panahon man mangyari ang isang malakas na lindol or isang malaking tsunami, maybe not in our lifetime, but we hope that our future generations or tayo ay makatulong din sa future generations natin na sila ay maging ligtas, may alam
at maging handa kung ano man yung mangyayari sa hinaharap. And then lastly, I would like to take this opportunity since Women's Month po tayo. Gusto ko lang pong bigyan ng pagpupunyagi ng honor yung mga women colleagues ko sa DOST FIVOX, sa buong DOST, no? March 8 is the International Women's Day. So naglabas po kami infographics to showcase our women colleagues. We also honor our women scientists, girl scientists at FIVOX. In fact, yung iba naming mga scientists na feature sa isang men's magazine. I'm not sure kung meron pa to ngayon, pero in a men's magazine na centerfold pa sila to highlight the works of our fault mappers, our geologists, who are contributing, women fault mappers, women geologists, including Sir Jeff Perez, in generating science-based information when they do fault mapping and trenching para malaman natin kung ano yung susceptibility ng isang lugar sa isang malakas na lindol. Okay? So marami pa po yan. Marami kaming mga engineers na babae, marami po kaming mga social scientists na babae, including me, and mga communicators na babae, yung admin support, marami po yan. They're making a mark on our day-to-day life, not just in the workplace, but also in their respective families. Okay? So with that, maraming salamat po. Ms. Carla? Thank you so much, Ma'am Charmaine, sa napaka-detalyado mong presentation, and I'm sure gets na gets yan ng ating mga kababayan dito sa Region 1, especially on those infographics on how to be prepared during or before, during, and after ng mga earthquake, lindol, mga tsunamis, and the like. So, thank you so much, Ma'am Charmaine. So, tayo na po ay dumako sa ating question and answer portion. So, first question po, Ma'am Charmaine, you are very passionate dito sa ating DRR. Ano ang naging inspirasyon mo na pasukin ang larangang ito? Actually, it's a step-by-step process, no? Kasi wala namang kurso, wala namang BS on DRR. Babalikan ko lang college days. I wanted to be in the mass communication. Gusto kong makita sa sarili ko sa TV. Gusto kong napapanood yung sarili ko sa TV, no? So, I wanted to take mass comm. Kaso lang, nung ako ay nakapasa sa DOST scholarship, I just want to promote yung DOST scholarship. Ako po ay DOST scholar nung college. I needed to take a science course, so I took up BS Geology. And then everything, what history followed, no? After passing the board exam, yung isang professor ko in UP said, there's an opening at FIVOX, so mag-apply ka. Sabi niya ganon. And then nagkataon naman, I was one of the lucky 4 who got in at FIVOX. And I'm in public service for 20 years now. This year marks my 20th year at FIVOX. So, why up to now nandito pa ako sa FIVOX? When in fact, maraming career naman ang pwedeng, ang nag-aantay sa aming mga geologists. Mainly it's because, again, of public service. Public service. Especially in helping people save from the hazards and impact of volcanic eruptions, earthquakes, and tsunami. So yun, Miss Carla, serbisyo publiko talaga ang what makes me stay. Yes, yung puso nyo po para sa public service. Yan. And congratulations po sa 20 years na po in public service, Ma'am Charmaine. And I believe, syempre, hindi naman puro masasaya ang naging journey natin dito sa buong 20 years na to, no? So, Ma'am Charmaine, on my next question, bilang isang leader sa AGHAM, anong mga hamon ang iyong hinarap bilang isang babae since we are in the National Women's Month? So, ano yung mga challenges na kinaharap mo bilang babae at paano mo ito nalampasan? Okay, thank you, Carla.
Um, Frankly, sa Fivox naman, wala kaming naging problema when it comes to women and men uh, having equal rights for men and women. Kasi even before God, even before having this observance of the Women's Month, napansin ko naman may equal rights sa Fivox, no? Nagkaroon na lang ako ng challenges when I started my own family. Why? Because yung dating more than 8 hours, more than 10 hours ko sa work, ay hindi ko na pwedeng gawin dahil may sarili na akong pamilya. So I have to balance my work and time for the family. And yung dalawang factor, let's say tatlong factors na to ang nakatulong sa akin. Una, yung opisina ko. Fivox understood when I had to stop doing, let's say, 10-day field work. Dahil hindi ko kayang mawala ng ganong katagal sa bahay, sa household, no? Being also a homemaker. So, they allowed me not to have long days of field work. That's naging importante sa akin because I am able to go home. I'm at home most of the time. Isang importante sa akin, isang helping factor also was support of my peers. Support of my peers, like office mates, colleagues na, hey, I cannot do that. Can you do this for me? I'll just help you with something else. Tulungan mo naman ako, hindi ko kayang mag-lecture, hindi ko kayang mag-field work, or parang hindi ko kayang mag-lecture ng ganito, hindi ko expertise, yan. Pwede mo pang gawin to. So yes, so there's always peer support. And lastly, family support. So they understood the nature of my work. Nung pumuputok ang Taal volcano noong 2020, I had to be in the office like almost 24/7 with the duty officers of volcano monitoring because we are accommodating media in the office. Doon na rin sila natutulog. So, mga ganong instances, even quick response team, no? Ang Fivox kasi may tinatawag kaming quick response team. So we had to be deployed in areas that earthquake stricken with impacts, no? Naintindihan nila na kailangan pong pumunta doon, no? At some point. Ayun. Yes, I also agree with you, ma'am. So, yun talaga yung challenge mostly sa mga women na nagtatrabaho. Yung Mondays to Fridays, and most especially sa may mga field work. So, yun yung challenge pag nagka-family, how to balance. And sobrang hanga ako sa mga kababaihan na nababalance nila yung work and then family. And then may some time with the peers then or friends. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Charmaine, for sharing that. I believe sana na-inspire yung ating mga viewers na mga kababaihan. And kung siguro nasa stage kayo ngayon na siguro nag-struggle kayo on how to balance, of course, you really need those support, not only from your family, but also from your peers and from your work. Okay, so now, I believe, Ma'am Antoinette, may mga questions ka dyan. Okay, thank you, Ma'am Carla. And muli, thank you po. And magandang umaga po ulit, Ma'am Charmaine. Paano po nagbago o lumawak ang iyong tungkulin sa disaster risk reduction sa paglipas po ng panahon? Parang history lesson to. I started, ma'am, as geologist, no, technical researcher sa Fivox, no. Na-assign po ako sa earthquake-induced landslide mapping. So sumasama ako sa fieldwork doing earthquake landslide-induced mapping, especially when we had a project. Then through time po, I participated, or since technical po ako, I am able to provide technical assistance as resource persons in different lectures for different stakeholders, simula po sa school, preschool, elementary, college, sa mga opisina, public, private, for different purposes, for DRR planning ba yan, for emergency response planning, for career talk, no? Involved po, nagiging resource person po ako.
And then with DOST scholarship again, so thanks to DOST, I took up DevCom, Development Communication, which helped me a lot to lead the DRR communication section of FIVOX. So ang trabaho po namin mainly is to be in charge of information dissemination through different platforms, from social media. So FIVOX po, merong Facebook, X, and YouTube, and also website. We manage that. And also yung mga media, yung mga traditional, yung mga media natin, mga press natin. We also our group also handles that. And yung mga iba't ibang public engagements that pertains to information dissemination ho. So sa ngayon ho, yun ay naging trabaho ko, information dissemination. Na-mention din ni Ma'am Carla kanina that I also teach at the university. I teach geology kasi mahirap po mawala ang geology pa rin sa, sa sistema. And then also, I teach about research and communication. Okay, thank you Mama Charmaine, and tunay po na malawak ang kasanayan mo, Ma'am. And paano po ninyo tinitiyak na inklusibo po ang DRR efforts, lalo na po sa mga kababaihan, kabataan at iba pa pong vulnerable sector po, Ma'am Charmaine? Okay. Luckily, Ma'am, when it comes to DRR, na-involve naman po ang FIVOC sa planning, no? Sa planning stage pa lang. So sa planning stage pa lang, we try to make sure that the physical needs of women, children, and other vulnerable sectors are considered, no? For example, ano ba yung physical needs natin sa paghahanda, no? Preparedness pa lang, ano mga dapat ilagay sa go bag na pangangailangan ng mga kababaihan, ng mga bata. Ano yung emotional and mental health support system na nandun na dapat kasama sa plano and actual response na makakatugon dun sa pangangailangan ng mga kababaihan, no? At iba pang vulnerable sector. So planning stage, ma'am, we make sure that inclusive na po yan. Yung inclusive na po yung planning. And then actual response in the evacuation, sa tulong po ng, or malawak po na kaalaman na rin po ng DSWD, they make sure that in the evacuation, merong sariling restroom ang lalaki, babae, may kwarto para sa pamilya, may mga bata, may learning space, alternative learning space where they can still continue their learning. No? So ilan po yan sa mga pamamaraan na natitiyak natin na inclusive naman po yung DRR initiatives ng ating gobyerno. Okay, napakaganda po Ma'am Charmaine na sa pagpaplano pa lamang po ay kinokonsidera na sila. And Ma'am, ano po yung mga pinakamalaking maling paniniwala po ng mga tao tungkol sa DRR at paano po natin ito maaaring itama or maitama po? Actually, marami, pero 2 points na lang siguro, no? From our experience, normally, ang mga tao, ang tawag nila sa disaster ay natural disaster. For example, yung mga epekto ng lindol, tsunami at pagbaha. So, include natin yung pagbaha, pagbagyo, pati mga pagputok ng bulkan. Ang tawag nila pag nangyari natural disasters. Mali po yun. Dahil wala pong natural disaster. Ang meron po, natural hazards. So these phenomena ho ay mga natural hazards that may lead to disaster. Paano nagkaroon ng disaster? Mainly because of what we did and what we did not do. Kung ano ba yung ginawa natin na paghahanda, meron ba o wala. Kasi kung wala tayong ginawang paghahanda, then pwedeng mag-lead yon. Yung impact na yon can lead to disasters, no? So there's no such thing as natural disasters. Only human-induced dahil nasa atin po yung kung magkakaroon ng disaster or not. And then another one is
iniisip ng mga tao na ang disaster risk reduction is only the work of the government. DRR ba? Ay, trabaho ng gobyerno yan eh. Silang bahala sa atin. Hindi ho. When it comes to natural hazards, when it comes to dealing with disasters, important, or let's say na lang, let's be positive. When it comes to disaster preparedness, disaster risk reduction, hindi lang po yan trabaho ng gobyerno. It's everyone's business. Mag-uumpisa yan individually. Ano bang ginagawa mo? Mahirap po kasing tanungin, handa na ba ang gobyerno? No. Ask yourself, handa ka na ba? Pag nangyari ang lindol, ikaw ang unang maapektuhan. So, handa ka na ba sa sarili mo? Handa na ba ang pamilya mo? Handa na ba ang paaralan mo? Ang opisina mo? Handa na ba ang komunidad mo? Then you go up, bottom-up approach po yan. So, ang paghahanda truly starts within you. No? Hindi lang po yan trabaho ng PHIVOLCS. Ayun, ma'am. Ayan, thank you Mama Charmaine, and marami po kaming napulot na kaalaman, and tama po ang paghahanda ay dapat nag-uumpisa po sa sarili. Ma'am Carla, alam ko pong may mga karagdagan ka pa pong katanungan. Yes, thank you Ma'am Antoinette and Ma'am Charmaine. Ayan. So, dumako po tayo dun sa communication side. So, I believe na maano yung advocacy natin sa communication lalo na dito sa DOST. So, para po sa inyo Ma'am Charmaine, ano ang papel ng mabisang komunikasyon sa pagpapalakas ng kahandaan sa sakuna sa antas ng komunidad? Okay. Importante kasi sa paghahanda and disaster risk resilience is having informed decisions, having science-based policies, programs, and activities. So doon pa lang, importante na yung pagkakaroon ng tamang kaalaman. Yung plano mo, merong kumbaga, merong basis, scientific basis, no? And then that's when you have an effective plan. Pag ginawa mo na, pag in-implement mo na yan, masasabi mo na effective na yan kasi inform. Hindi ka basta-basta gumawa ng plano mo out of nowhere. So, in the planning stage, communication is really important, especially science-based informations. Then, importante rin din yung participatory communication sa DRR. Ano ibig sabihin nun? Na hindi lang one voice ang nasusunod or naririnig, but everyone else's. So, importante yan sa DRR, yung inclusive, no, all of society participation, all of society approach when it comes to disaster risk reduction sa mga initiatives na ginagawa. No? Hindi lang naman yan ng gobyerno, but also the private sector. And eventually, no, pag informed decision-making, participatory communication, everyone will be empowered to do disaster preparedness at their own capacity. Ikaw mismo, kaya mo nang gawin yun. Hindi ka naaasa sa ibang tao. Hindi ka naaasa sa gobyerno. So, empowerment of communities, the ultimate, kumbaga, benefit or evidence na handa na or naging effective yung communication dun sa realm ng DRR. Tama, yan. I agree with you, Ma'am Charmaine. And last question po, Ma'am Charmaine, ano po yung payo nyo sa mga kabataang babae na nais pumasok sa larangan ng DRR or DRR communications? And geology, of course, dahil nga kailangan pa natin siyang i-keep sa ating sistema. Hindi yan pwedeng maalis. Okay. STEM in general, earth science and DRR, hindi sila ano ba? Financially rewarding. No? Definitely not. Pero nabubusog yung puso nyo dahil nakakatulong kayo sa ibang tao. So, if that's what you think you are, no? Kung kayo ay nasa college ngayon,
If that's your passion to be of public service, then take this path. No? Importante at this point, kung kayo ay nag-iisip ng kurso or nag-iisip ng career ninyo, importante na alamin nyo muna kung anong gusto nyo. Visualize yourself. Visualize of where you are 5 to 10 years from now, maybe 20 years like me from now, and tingnan nyo kung kayo ay magiging masaya sa larangan na yon. So, kung yes yan, if that's what you visualize for yourself, then take your chance in DOST scholarship, di ba, Ma'am Carla, no? Yes, Pag tama po. nakapasa kayo doon, di masaya, meron kayong, allowance, stipend, and then you can also, take science course. Yeah. Ayan. Thank you so much for those advices, Ma'am Charmaine. At ayan nga mga kaagham, isa na namang talakayan ang inyong natunghayan dito sa ating programa. Kung may mga pahabol po kayong katanungan kay Ma'am Charmaine, ay maaari nyo pa rin pong i-comment sa aming live or i-text sa aming number 0918-9083-799. Ayan. So, ngayon nga po, nakinig nga ba lahat, Ma'am Antoniette, sa ating diskusyon? Ayan. So, tayo na po ay dumako sa ating trivia question. So, atin na pong tawagin ang ating trivia master na si Big Dom for our trivia question para sa inyong chance na manalo ng GCash prize. Big Dom, pasok! Ayan, good morning po sa ating lahat, sa ating mga viewers and listeners po sa DZEG Radio Pilipinas po. And of course, good morning Ma'am Carla, Ma'am Antoniette, at sa ating panauhin na si Ma'am Charmaine Villamil. Yun nga, ang topic today is Women in Disaster Resilience, Strengthening Community Preparedness. And syempre, kung nakinig po kayo sa naging presentasyon at naging diskusyon, ay tiyak po nakasagot nyo ang ating trivia question for the day. And para po sa ating mechanics, narito po ating mechanics, share ko lang. Ayan, para sa ating mechanics. Una po ay i-like po ang DOST1 official Facebook page at i-share po ang live video ng Technopresensya 2025 Episode 7 featuring Women in Disaster Resilience, Strengthening Community Preparedness. Pangalawa ay sumugot po sa trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng Facebook Live or i-text po ang inyong sagot kalakip ng iyong pangalan sa 0918-9083-799. At kapag tama po ang inyong sagot ay isama po ang inyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. At syempre, i-announce ang winner ng GCash prize pagkatapos po ng ilang mga paalala. Kaya i-ready na inyong mga devices at sumali na sa ating trivia question for the day. So, ang tanong, alin sa mga sumusunod ang natural na senyales ng isang local tsunami? Akin pong inulit, alin sa mga sumusunod ang natural na senyales ng isang local tsunami? Yan by duck cover hold, shake, drop, roar, o stop, drop, roll. So, aking inulit, alin sa mga sumusunod ang natural na senyales ng isang local tsunami? Yan by duck cover hold, shake, drop, roar, or stop, drop, roll. Ayan, na-discuss po yan kanina ni Ma'am Charmaine. Kung nakinig po kayo, ay tiyak po masasagot po ninyo ang ating trivia question for the day. Comment lang po yan sa ating Facebook Live or text kami sa aming number. Yan. Thank you po, Sir Dom. And yan po ang ating trivia of the day. Ngayon po ay nais na po nating pasalamatan ang ating panauhin, Ma'am Charmaine Villamil. Ma'am Carla.
Yes, thank you, Ma'am Antoinette. So bilang konting handog po, Ma'am Charmaine, sa inyong oras and sa effort niyo po na mag-present po sa ating Technopresensya for this episode. Nais po naming ibigay itong Certificate of Appreciation. Yan, so basahin ko po ang nilalaman ng certificate. Ayan. So the Department of Science and Technology Regional Office 1 presents the Certificate of Appreciation to Ms. Charmaine V. Villamil, Geoscience and Disaster Risk Reduction Communication Specialist, Senior Science Research Specialist of DOST FIVOX, as resource person during the DOST-1 DZAG Radyo Pilipinas Agoo program, Teknopresensya Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umili, held on the 20th of March 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 20th day of March in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, Regional Director. Ayan, maraming salamat po, Ms. Charmaine. And hopefully ay makasama ka pa po namin sa mga susunod pa nating activities and episodes po ng Technopresensya. And bago ka po namin pakawalan, Ms. Charmaine, may we have a photo opportunity kasama po ng ating partner mula sa DZAG and sa ating technical staff po from DOST. Thank you, Miss Carla. Yes po. Ayan. So, Ready po in 3, 2, 1. Saka po, ready 3, 2, 1. Smile po. Thank you. thank you po, Ma'am Antoinette. Ayan, maraming salamat po sa ating panauhin kay Ma'am Charmaine and Ma'am Carla. Ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating trivia of the day? Ayan, thank you so much, Ma'am Antoinette. At bago po natin alamin kung sino ang winner, may announcement po ba kayo, Miss Charmaine, bago po namin kayo pakawalan talaga? Okay. Or closing message po? Dalawang bagay na lang, no? Siguro, ang gusto kong iwan, no, sa ating mga listeners. Una, yung tungkol sa topic ko on earthquake and tsunami community preparedness. Importante doon, kung ano man yung sana mapulot natin doon, ay ang gusto kong emphasize doon is the importance of YOU, when it comes to preparedness. Na baliwala pong ginagawa ng gobyerno, kung hindi po kayo mag-take part, you will be and you are the most important component of earthquake and tsunami community preparedness. So, bigyan niyo po ng halaga yung sarili niyo na ako may magagawa. I can do something to be safe from volcanic eruptions, earthquake, and tsunami. Okay. Pangalawa ho, natutuwa kami ho na i-announce na ang World Tsunami Awareness Day or what we call WITAD ay gaganapin ang culminating event dyan po sa Region 1. So, nagkakaroon na po ngayon ng mga pag-uusap between and among DOST-1, RDRMC management, RDMC members. Yung mga kasamahan niya dyan sa DOST-1 ay nakamiting na po namin at ang local government. So, abangan po natin yon. Sana pag ginawa po natin yung activity natin on November 5, marami pong mag-participate dyan sa Region 1. So on behalf, ma'am, ng DOST FIVOX, Director Teresita C. Bacolcol, thank you very much for DOST1, for RP1, agyaman kami. Good morning po sa ating lahat.
Yan, thank you so much, Ma'am Charmaine. And aabangan po namin yan. Future activity po natin dito sa DOST Region 1. Ayan. And maliban po dyan, may mga announcements din po tayo, Ma'am Antoinette, dito sa Region 1 para sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. So, nais kong basahin ang ilang announcements po from DOST. Ayan, nito ngang nagdaang Martes ay binahagi natin sa ating Tech Trends Tuesday ang Silyang Pinoy, an eco-friendly school furniture. Ito ay isang gamit pang eskwela na gawa sa engineered bamboo at iba pang likas na materyales. Ito ay maaring maging multifunctional kung saan pwedeng i-adjust ang mga upuan at mesa para maging ibang kapakipanginamang na mga muebles sa klase. So ito ay maaring gamitin sa paaralan at minsan kung nagiging evacuation center ang mga paaralan ay maaari din itong baklasin or maaari itong tiklupin. Ayan. So, kung nais niyo po or interesado po kayo sa teknolohiyang ito, ay message niyo lang po kami sa aming DOST1 Facebook page. Next. So, tuloy-tuloy pa rin nga po ang ating celebration ng National Women's Month. At ito nga po ang ating second episode ng Technopresensya na handog pa rin sa mga kababaihan. So, ang ating mga susunod na mga aktibidades sa March 21, ang She Leads Food Safety and Quality Training for Women Entrepreneurs sa DOST La Union. Para po ito sa mga women entrepreneurs ng La Union. Her Story, Women in STEM Leading Innovation and Change Zoom webinar para ito sa mga ongoing scholars and interested students. March 25, Gender Sensitivity Orientation para sa mga beneficiaries ng Setup and Cest project po. And then March 26, Health Assessment through DOH Philippine Package for Essential Non-Communicable Diseases Interventions para sa mga empleyado po ng DOST Region 1. March 27, a soap and essential oil making training para sa mga women entrepreneurs ng Ilocos Norte. March 26 to 27, capacity building for gender-responsive DOST1 programs and projects para sa mga DOST1 program implementers. March 28, online forum on We in SNT Empowering Women Through Gender-Responsive Science and Technology Interventions, organized by DOST Central Office through the Zoom platform. March 31 to April 2, Food Safety Training and Assessment para sa mga women entrepreneurs in Ilocos Norte. March 13 and 20, Technopresensya episodes. Ito nga po ang katatapos last week, yung about DNA Science and Governance, at ito nga po about DRRM naman. So, sa buong buwan ng Marso, so andyan po ang ating Her Story Inspiring Journeys of Women in Science and Technology every Tuesday and Thursday. Mag-feature rin po kami ng isang MSME for our docu-series featuring women empowerment. And tapos na po ang ating DOST1 God I Have logo making. Yan. So, ang announcement ng winners will be on March 31, 2025. And every Mondays of March ay nagkakaroon po kami sa DOST Region 1 ng Know God, Show God, The Quiz Challenge. And ito pa po ang good news sa ating mga kababaihan. Free testing services of RSTL for women walk-in clients every Wednesdays ng March. And free calibration services to all women clients of DOST La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Pangasinan all throughout March. So from March 1 yan hanggang 31. Next. So ayan pa rin po, open pa rin po ang ating Clusterize. For your entries, you may submit it po sa yan. So sa ating QR code na naka-flash. So, andyan po, all of the requirements must be submitted through the DOST TAPI website, or you can scan the QR code for the entry forms. So, extended po yan ang aming, extended po ang ating deadline of submission up to March 31, 2025. So, for complete requirements forms, kindly scan the QR code for the 2025 Clusterize Guideline.
Ayan po. Next po ang ating Philippinovation Awards. Ngayon na po ang deadline ng submission. Kaya po kung gusto nyo pa pong humabol ay pwede pa po hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So para po ito sa mga Filipino citizens or Filipino-owned enterprises during the nasa early stage ng commercialization, and of course DTI or SEC registered dapat. So ang mga categories natin, food and agribusiness, health and well-being, learning and education. So may tatlong steps lang po. Visit the web portal via philippinnovation.neda.gov.ph. Next, register an account, and third, submit your application. I-ready lamang po ang inyong comprehensive pitch deck, proof of intellectual property application or registration, and proof of DTI or SEC registration. Ayan, sali na po. Next. Sa mga upcoming naming activities and sa mga programs and projects namin at para manatili kayong updated sa mga ginagawa ng DOST Region 1 ay i-like and i-follow lamang po ang aming mga social media platforms. So meron po kaming website at www.region1.dost.gov.ph. Maaari nyo rin po kaming i-like sa aming Facebook page at facebook.com/dostro1. Meron din po kaming number para sa mga inquiries ninyo at 0918-9083-799. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming Instagram account at Instagram/DOST Region 1. Kung meron po kayong mga queries na gusto pong idulog po sa aming opisina, ay maaari nyo rin po kaming i-email sa mail@region1.dost.gov.ph. At para po sa mga nagdaang episodes ng Teknopresensya na gusto nyo pong balikan at para po sa mga iba naming mga audio-visual presentations, maaari nyo pong i-visit ang aming YouTube account at youtube.com/DOSTRO1. Ayan, maraming salamat po. At ito na nga po ang ating winner, Ma'am Antoniette. So atin na pong tawagin ang ating Trivia Master Big Dom para sa ating trivia question answer. And kung sinong ating winner. Big Dom? And thank you so much, Ma'am Carla and Ma'am Antoinette, and sa ating panaugin. What an insightful presentation and discussion for today. Kasi, kumbaga, nalaman na naman natin ang mga know-hows natin, no? Kumbaga, sa disaster resilience, particularly sa earthquake and also sa tsunami, na talaga namang recently lang is very evident naman na kasi medyo kakaroon tayo ng mga earthquake reports from all over the country. And syempre, tsunami na dahil isa tayong sa mga coastal regions na sinasabi nga natin. And balikan nga natin naman, Ma'am Carla and Ma'am Antoinette, ang ating trivia question for the day. Okay. Balikan muna. And syempre, pag natin i-announce ang ating winner, balikan muna natin ang ating trivia question. Ayan, alin sa mga sumusunod ang natural na senyales ng isang local tsunami? Yan ba the cover phone, shake, drop, roar, or stop, drop, and roll? So ano nga po ba ang tamang sagot? And of course, ang tamang sagot po ay shake, drop, and roar. Kung nakinig po kayo, ay yan po yung sinasabi ni Ma'am Charmaine kanina na yung shake po ay yung paggalaw ng lupa, parang shoreline, no? Malapit sa ating dagat. And yung drop po ay yung sudden changes ng level nung sa dagat, yung parang pag-urong, kumbaga, ng sea level. And syempre yung roar, yung sinasabi natin parang may ibang sound na naririnig sa kadagatan na parang yung sinasabi nilang ugong. Ayan, yan po yung tinatawag ng shake, drop, and roar. And syempre, sino nga po ba ang ating trivia winner? And nakita ko po, marami pong sumagot. Nasa mga 5 po ata. So, let's roll ang ating ruleta. O natin po muna para malaman natin ang ating trivia question winner.
Ayan, congratulations po kay Miss Claudine K. Flores. Kayo po ang ating winner ng ating 100 pesos GCash. At para po i-claim ang yung prize, ay mag-comment lang po or mag-direct message lang po sa official Facebook page ng DOST Region 1 para po mabigay namin ang iyong mechanics. Congratulations po sa ating trivia question winner for today. Thank you so much, Big Dom, and congratulations po, Miss Claudine. Kayo po ang nanalo ng 100 peso GCash prize. So, i-message lang po ang aming official page, Facebook official page, para po sa mechanics on how to claim your prize. Ma'am Antoniette. Okay, congratulations po sa ating winner kay Miss Claudine K. Flores. At muli po kaming nagpapasalamat kay Ma'am Charmaine Villamil, ang ating panauhin para sa episode ngayong linggo. At sa ngalan na rin po ng aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, ito po ang inyong lingkod, Antoniette Lingsit Josti Agnina. At sa ngalan naman po ng aming Regional Director, Dr. Teresita A. Tabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kaagham dahil sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po kami sa susunod na episode dito lang sa Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umili. Maraming salamat po at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa sunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti mini. Hanggang sa muli mga kagham, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.